Karaniwang tahimik ang hating gabi sa Quezon City, lalo na sa mga eksklusibong subdivision malapit sa La Mesa Eco Park. Noong umaga, maingay ang lugar dahil sa mga sasakyan at negosyo, pero pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, tanging ang hihip ng hangin mula sa mga puno ang maririnig. Ang buwan ay payapang nakadungaw sa lungsod. Pero sa likod ng katahimikang iyon, madalas nagtatago ang mga krimen, lihim, at madudugong kwento na alam ng mga taga-Maynila. Ngabing iyon. Ang katahimikan ng Key Emerald Tower, isang high-end condominium sa Githi, ay binasag ng wangwang ng mga pulis. Ang asul at pulang ilaw ng mobile ay humiwa sa dilim, papunta sa Unit 7G. Mula sa unit na iyon, hindi liwanag ang lumalabas, kundi ang amoy ng dugo na humahalo sa amoy ng mamahaling pabango, ang amoy ng kamatayan. Pasukin natin ang kwarto. Pagbukas pa lang ng pinto, sasalubungin ka na ng lamig ng aircon. Nakatodo ito sa 18 degrees. Madilim sa sala, pero maliwanag sa master bedroom. Sa loob, nakaupo ang isang babae sa harap ng vanity mirror. Kung titingnan mula sa likod, para lang siyang nag-aayos bago matulog. Suot niya ang manipis na pulang silk nightgown, at ang mahaba niyang buhok ay nakalugay sa kanyang likod. Pero, hindi na siya gumagalaw. Pumasok si Police Captain Manalo ng Keith, Quezon City Police District. Isa siyang veteranong investigador na marami nang nakitang bangkay. Pero ang eksenang ito ay nagbigay sa kanya ng kilabot. Dahil ang ganda ng biktima ay kabaligtaran ng brutal na paraan ng kanyang pagkamatay. Ang biktima ay si Bella. 35 anyos. Kilala sa mundo ng buy and sell ng alahas at lupa sa Green Hills at Bulacan. Miss Bella kung tawagin. Maganda, maputi at kapag nagsalita ay parang hinihigop ka. Ngayon, ang ulo niya ay nakasubsob ng bahagya sa mesa, at ang dugong umaagos mula sa kanyang liig ay mas lalong nagpapula sa suot niyang damit. Tumulo na ang dugo hanggang sa parquet na sahig. Lumapit si Captain Manalo para tingnan ang mukha ng biktima. Dito niya nakita ang isang kakaibang detalye. Sa mukha ni Bella, may makapal na beauty cream o facial mask na hindi pa natutuyo. Ilang minuto bago siya patayin, masusi siyang nagpapahid ng pampaganda sa mukha. Ang amoy ng cream ay humahalo sa lansa ng dugo. Napaisip ang kapitan, sinong babae ang nagpapaganda ng 2:00 ng madaling araw? At para kanino? Maayos ang gamit sa mesa. Isang lipstick, isang garapon ng mamahaling night cream at bulak. Walang senyales na nanlaban si Bella. Ang pumatay sa kanya ay lumapit ng tahimik mula sa likod at nang makita niya ito sa salamin. Swish! Hiniwa ang liig niya. Mabilis, pulido at walang awa. Sa sulok ng kwarto, may lalaking nanginginig sa takot. Siya si Mang Tony, ang personal driver ni Bella. Siya ang nakakita sa bangkay at tumawag sa pulis. Nakayuko si Mang Tony, pinipisil ang sariling mga kamay. Sir! Tinatawagan ko po kasi si Maam, hindi sumasagot. Kinabahan ako kaya umakyat ako. Nakaawang lang yung pinto kaya tinulak ko. Nanginginig ang boses niya. Hindi siya makatingin sa bangkay. Tinitigan siya ni Captain Manalo. Mukhang inosente, mukhang takot. Pero hindi basta-basta naniniwala ang pulis sa itsura. Nagsimulang maghanap ng fingerprints ang Soko. Ang nakakapagtaka, ang mamahaling jade bangle, pulseras, mga alahas na diamante, at pitaka ay nasa mesa lang. Walang nawala. Hindi ito pagnanakaw. Malinaw na ito ay krimen ng T-puti hatred, o T-pagnanasa at passion. Hinawakan ni Captain Manalo ang kamay ni Bella. Ang mga daliring may pulang nail polish ay nanlalamig na. Sa kanang hintuturo niya, may suot na malaking singsing na kumikislap. Sino ang nagbigay nito? Sino ang gusto niyang pahangain ngayong gabi? Sir! Tignan niyo to, tawag ng isang pulis mula sa gilid ng kama. Sa ibabaw ng kama, may 3 cellphone na nakahanay. Hindi lang isa. 3 smartphone. Bawat isa ay may kanya-kanyang sikreto at koneksyon. Napangisi ng mapait si Captain Manalo. Miss Bella, mukhang masalimuot ang buhay mo. Sa ilalim ng facial mask na yan, sinong mukha ang tinatago mo?
Sa labas ng bintana, ang tanawin ng Quezon City skyline ay kumikinang sa dilim. Sa lupaing ito ng mga banal at makasalanan, walang matutulog ngayong gabi hanggat hindi nalulutas ang madugong kwentong ito. Sumikat na ang araw sa Metro Manila, pero madilim pa rin ang isip ni Captain Manalo. Sa morgue, ang katawan ni Bella ay parang manikang walang buhay. Ayon sa mediko legal, namatay siya dahil sa malalim na hiwa sa liig sa pagitan ng 1 oras 30 minuto at 2 oras ng madaling araw. Pero mas interesado si Captain kung paano namuhay si Bella kaysa sa kung paano ito namatay. Si Bella ay hindi ordinaryong babae. Sa imbestigasyon, isa siyang sikat na ahente o broker sa Green Hills. Ang mundo ng alahas ay dominado ng mga insik at matatandang negosyante. Pero nakapasok si Bella gamit ang kanyang ganda at matatamis na salita. Sa Cybercrime Lab, binuksan ng mga eksperto ang 3 cellphone. Parang binalatan ang sibuyas ng buhay ni Bella. Phone 1, ang negosyante, ang pinakabagong iPhone. Puno ng transaksyon sa lupa, alahas, at bank transfer. Sa Facebook, ang image niya ay philanthropist. Nag-donate ng pagkain sa mga frontliner, ang caption ng post niya na mailibo-libong like. Ito ang diliwanag na gusto niyang makita ng tao. Phone 2, ang sugar daddy, mas tago ang phone na ito. Ang pangunahing kausap ay si Don Rico. Sa mga messages at Viber call, malinaw na hindi lang sila magkaibigan. Daddy, due na yung kondo. Sabi mo bibilhan mo ako ng hikaw. Kasunod nito ang mga screenshot ng bank transfer na 100,000 ang halaga. Si Don Rico ay isang construction magnate sa Gith. May asawa. Si Bella ang kanyang kabit o baby girl. Siya ang tigatasan ni Bella. Phone 3, ang lihim na pag-ibig, ito ang may pinakamahigpit na password. Nang mabuksan, tumaas ang kilay ni Captain Manalo. Puno ito ng litrato at video ng isang lalaking nagngangalang Jojo. Nasa 20, maskulado, gwapo at mukhang e-bike instructor o driver. Puno ng T I love you at landian ang chat nila. Pero may kasamang selos. Jojo, makikipagkita ka na naman ba sa matandang yan ngayon? Di ko na kaya to. Bella, baby naman. Siya ang nagbibigay ng pera. Para sa future din natin to. Chill ka lang. Bumuntong hininga si Captain Manalo. Si Bella ay parang gagamba. Ginagamit niya ang sapot ng kanyang ganda para hulihin ang mga lalaki. Kay Don Rico, pera. Kay Jojo, ligaya. Akala niya kontrolado niya ang lahat. Pero nang magkabuhol-buhol ang mga sinulid, ang sapot na ito ang naging bitag sa sarili niyang lig. Sir, may isa pa, sabi ng AE expert. Kahit malaki ang pasok ng pera, mas malaki ang labas. Adik si Bella sa sugal, kasino at online sabong. Ang pera ni Don Rico ay napupunta sa sugal at panustos kay Jojo. Baon siya sa utang kahit mukhang mayaman. Tumingin si Captain sa labas. Okay, may mga bida na tayo. Si Don Rico at si Jojo. Ang sponsor at ang lover. Isa sa kanila ang pumasok sa kwarto ni Bella kagabi. Ipatawag sila. Sa reception area ng presinto, nakaupo si Mang Tony, ang driver. Nakayuko, naglalaro ng Candy Crush sa cellphone. Dahil abala ang mga pulis sa 3 phone ni Bella, walang pumansin sa ika-4 na cellphone na hawak ni Mang Tony. Sumulyap siya sa kwarto ng mga investigador. Sa mata niya, may dumaang emosyon, sakit ba o tagumpay? Mahirap basahin. 1:00 ng hapon. Mainit sa opisina ni Captain Manalo. Nakaupo sa sofa si Don Rico. 55 anyos, malaki ang tiyan, puno ng gintong singsing ang mga daliri. Sanay siyang nag-uutos, pero ngayon, pinapawisan siya sa takot. Don Rico, anong relasyon niyo kay Bella? Diretsahang tanong ni Captain. Uminom ng tubig si Don Rico. Business partner ko siya. Ahente ko sa alahas. Inilapag ni Captain ang litrato nilang dalawa sa kama. Business partner sa kama? Don Rico, hawak namin ang messages niyo. Magsabi ka na ng totoo. Bumagsak ang balikat ng Don. Ina. Girlfriend ko siya. Ako ang nagbabayad ng kondo niya. Sinusuportahan ko siya. Pero hindi ko siya pinatay. Mahal ko siya.
Pumunta ka doon kagabi, di ba? Mga si. Humihingi siya ng pera. 100 daw. Pero binigyan ko lang ng 50 kasi alam kong isusugal lang niya. Nag-away kami. Nagkulong siya sa kwarto kaya umalis na lang ako. Buhay pa siya nung umalis ako. Nag-isip si Captain. Si Rico. 2 day ang patay. May 5 oras na gap. Nilock mo ba ang pinto pag alis mo? Hindi. Nasa loob naman siya eh. Hinila ko lang pasara. May pinagsiselosan ka ba? Namula si Don Rico. Alam ko iyon. Kahit matanda ako, hindi ako tanga. Nawawala ang mga alahas na bigay ko. May naririnig akong chismis na may boylet siya. Isang driver yata o tambay. Tinanong ko siya kagabi, pero itinanggi niya. Hinampas ni Rico ang mesa. Yung lalaking yun. Baka iyon ang pumatay. Pag alis ko, baka dumating yun para hingin ang pera na bigay ko. May punto si Don Rico. Pwedeng siya, pwedeng ang boylet. Don Rico, hold departure ka muna. Dito ka lang sa Manila. Pag alis ni Don Rico, naiwan ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng takot. Agad pinahanap ni Captain si Jojo. Wala pang ilang oras, natunto ng mga pulis ang location ng cellphone ni Jojo. Nasa isang sanglaan, pawn shop, siya sa Cubao. 2:30. Pumasok ang mga operatiba sa pawn shop. Nakita nila ang isang lalaking matangkad at maskulado na nakikipagtawaran sa hera. Hawak niya ang isang jade bangle at gintong kwintas. Jojo, sigaw ni Captain. Akma pang tatakbo si Jojo pero hinarang siya ng mga pulis. Nagbuno sila. Malakas si Jojo dahil kay rat pero napusasan din siya. Kinuha ni Captain ang pulseras. Ito ang suot ni Bella sa mga litrato. Bakit nasa iyo to? Alam mo bang patay na ang may-ari nito? Sa presinto, iba ang asta ni Jojo. Palaban. Hindi katulad ni Don Rico na takot. Hindi ko siya pinatay. Bigay niya sa akin to, sigaw ni Jojo. Nasa GC ka. Pumasok ka sa kondo ng 11. Pumunta ako. Kasi hindi siya sumasagot sa text. Nagsiselos ako kasi alam kong andun yung matanda. Nakita kong lumabas ang kotse nung matanda kaya umakyat ako. Pagdating ko sa pinto. Nakaawang lang. Pumasok ako. Tinawag ko siya. Love, bakit mo ako niloloko? Pero di siya sumasagot. Paglapit ko sa salamin. Puro dugo. Nanginginig si Jojo. Natakot ako. May record na ako sa pulis dati, ayaw kong mapagbintangan. Akala ko kagagawa nung matanda. Kaya tumakbo ako. Bakit nasa iyo ang pulseras? Yumuko si Jojo. Binigay niya yan nung hapon pa lang. Pinapasangla niya para pambayad sa utang ko. Isasangla ko na sana ngayon. Tinitigan siya ni Captain Manalo. Pwede ring nagsisinungaling si Jojo. Baka nag-away sila ng 11 at napatay niya ito sa galit. Pero pareho ang sinabi nila ni Don Rico, nakaawang ang pinto. Kung totoo yun. Sino ang pangatlong tao? Kinulong muna si Jojo. Habang hinihila siya papasok sa selda, sumisigaw siya, gusto kong makita si Bella. Mahal ko siya. Ang mga luha niya ay pwedeng totoo, pwedeng hindi. 4:00 ng hapon. Pinagharap ni Captain Manalo ang 2 suspect. Sa kaliwa, si Don Rico na mayabang pero kinakabahan. Sa kanan, si Jojo na galit na galit. Ikaw yun no? Ikaw yung linta na humihingi ng pera kay Bella, sigaw ni Don Rico. Tumahimik ka tanda. Binibili mo lang siya. Sabi niya sa akin diring-diri siya sayo, ganti ni Jojo. Abak? Kung hindi dahil sa akin wala kayong kakainin. Pinatay mo siya para nakawin ang alahas niya no? Hindi ako ganun. Ikaw ang pumatay kasi ayaw ka na niya. Habang nagbabangayan sila, tahimik na nag-a-analyze si Captain Manalo. Timeline, 9 oras sa dating ni Don Rico. 9 oras 30 minuto alis ni Don Rico. Confirmed sa Keith,
11 oras sa dating ni Jojo. Confirmed sa Kiki, 11 oras 15 minuto sa takbo ni Jojo. Confirmed sa Kiki. Ang problema ay ang oras sa pagitan ng 9 oras 30 minuto at 11 oras. At ang oras ng kamatayan na 1 oras 30 minuto 2 oras. Teka. Kung 11 si nakita ni Jojo na patay na si Bella, bakit sabi ng mediko legal ay 1 oras 30 minuto namatay? Baka mali si Jojo. O baka mali ang mediko legal dahil sa aircon na 18 degrees, nakakapagbaga ng rigor mortis. Pero may isa pang anggulo. Ang sabi nila pareho, nakaawang ang pinto. Ang kondo ay high security. May keycard lang na makakaakyat. Si Don Rico may card. Si Jojo may card. Sino pa ang pwedeng pumasok o nasa loob na? Napatingin si Captain sa pulis na nagsusulat ng report. Sino uli ang unang nakakita sa bangkay? Yung driver po, si Mang Tony. Si Tony, bulong ni Captain. Si Tony na laging nasa gilid. Tagabukas ng pinto. Tagabitbit ng gamit. Ang taong hindi pinapansin parang anino. Nasaan na si Tony? Pinauwi ko na po sir, tapos na ang statement niya. Hanapin niyo ang background ni Tony. Ngayon din. Gabi na. Umuulan sa labas. Dumating ang file ni Mang Tony. Antonio Cruz. 42 years old. Taga San Rafael, Bulacan. Binata. 5 taon ng driver ni Bella. Binuklat ni Captain ang file. Nanlaki ang mata niya. Teka. Ang permanent address ni Bella bago lumuwas ng Maynila ay San Rafael, Bulacan din. Magkababayan sila? Tumawag si Captain sa istasyon ng pulis sa Bulacan. Ang sagot sa kanya ay nakakagulat. Sir, magkapit-bahay yan dati. At balita sa baryo, mag-asawa yan o live-in partners bago lumuwas ng Maynila. Binaba ni Captain ang telepono. Nahulog ang pyesa. Si Mang Tony ay hindi lang basta driver. Siya ang asawa o ang partner na nagparaya. Lumuwas sila para yumaman. Ginamit ni Bella ang ganda niya. At si Tony, pumayag maging driver na lang para sa ambisyon ng asawa. Tinitiis niyang makita ang asawa niya na may kasamang iba para sa pera. Siya ang tunay na cuckold. Chinek nila ang kisi ulit. 6 oras sa umuwi si Bella. Kasama si Tony na may bitbit na paper bags. Sa elevator, binulyawan ni Bella si Tony. Nakayuko lang si Tony. Pagkahatid ng gamit, lumabas si Tony. Pero hindi siya umalis ng building. Pumunta siya sa driver's lounge sa basement. Wala siyang labas-masok. Pero nung 2 oras ng patayan. Walang record. Pero nung 6 lumabas siya sa lounge at umakyat kunwari. Sir, sigaw ng AK expert. Yung key card log. May gumamit ng spare key nung 10 oras 45 minuto sir. Kanino ang spare key? Kay Mang Tony po. Para sa cleaning at grocery. Bingo! 10 oras 45 minuto Pagkaalis ni Don Rico, 9 oras 30 minuto at bago dumating si Jojo, 11 oras sa. Nasa loob si Tony. Puntahan ang bahay ni Tony sa Caloocan. Hulihin siya. Pagdating ng mga pulis sa bahay ni Tony sa isang squatter area, wala siya doon. Pero ang dingding ng barong-barong niya ay puno ng litrato ni Bella. Bella na tumatawa, Bella na kumakain. At lahat ng mata sa litrato, binilugan ng pulang pentel pen. Sa mesa, may mga lumang bote ng pabango ni Bella at hibla ng buhok. Hindi ito simpleng pag-ibig. Obsession ito. Na-trace na namin ang phone niya, sir. Nasa Antipolo, sa may overlooking. Mabilis na tumakbo ang mga mobile papuntang Antipolo. Sa isang madilim na bahagi ng sumulong highway, kung saan kita ang ilaw ng Maynila, may nakaparadang lumang kotse. Sa tabi nito, nakaupo si Mang Tony sa damuhan. Nakatingin siya sa mga ilaw ng lungsod. Tony! Taas ang kamay. Police 2. Dahan-dahang lumingon si Tony. Sa ilaw ng poste, napasinghap ang mga pulis.
Ang mukha ni Tony. Puno ng facial cream o puting maskara. Tulad ng nasa mukha ni Bella nung namatay. Nakakakilabot tingnan ang isang lalaking may beauty mask sa gitna ng dilim. Captain. Andyan na pala kayo, mahinahong sabi ni Tony. Hinihintay ko si Bella. Hawak niya ng mahigpit ang isang garapon ng mamahaling beauty cream. Bitawan mo yan. Ayoko. Paborito to ni Bella. Ako nagtimpla nito para sa kanya. Dinamba siya ng mga pulis. Nang makuha ni Captain ang garapon ng cream, binuksan niya ito. Amoy mabango, pero sa ilalim ng puting cream, may humalong kulay na pula at itim. Dugo. At sa loob, nakasiksik ang isang maliit na kutsilyo, paring knife, at kumpol ang buhok ni Bella. Tony! Bakit mo ginawa? Tanong ni Captain. Umiiyak na si Tony habang nakadapa sa lupa. Gusto niyang gumanda. 2:00 ng madaling araw, nagpapahid siya ng cream. Para kay Jojo. Nasa harap niya ako, pero hindi niya ako nakikita. Para lang akong hangin. Kaya. Ginawa ko siyang maganda habang buhay. Para di na masira ang maskara niya. Sa interrogation room, tinanggal na ang cream sa mukha ni Tony. Mukha na siyang pagod na matanda. Ganito yun sir, simula niya. Nung umalis si Don Rico ng 9:30 alam kong galit siya. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko tapos na ang shift ko sa pagiging martyr. Umakyat ako ng 10:45 gamit ang spare key. Gusto ko sana siyang damayan. Pero pagpasok ko, nakaupo siya sa salamin. Naka-nightgown na pula. Nagpapahid ng cream. Bella, matulog ka na, sabi ko. Tumingin siya sa salamin. Walang emosyon. Sabi niya, ba't ka nandito? Lumayas ka nga. Sabi ko, para kanino ka nagpapaganda? Sabi niya, pupunta si Jojo. Gusto niya mabango ako. Para mawala ang amoy lupa nung matanda. Napahagulgol si Tony. Masakit, sir. Yung kay Don Rico, natitiis ko kasi pera yun eh. Pangarap naming yumaman. Pero yung kay Jojo, binibigyan na niya ng pera, mahal pa niya. Eh ako. Asawa niya ako. Sabi niya, tumingin ka sa salamin Tony. Mukha kang katulong. Si Jojo, lalaki. Ikaw, driver lang kita. Doon ako nagdilim. Nakita ko yung kutsilyo sa prutas. Habang nagpapahid siya ng cream, lumapit ako sa likod. Nagtama ang mata namin sa salamin. Nagulat siya. Pero huli na. Swish. Isang hiwa lang. Tumulo ang dugo sa cream sa mukha niya. Ang ganda niya tingnan, sir. Hinaluan ng pula ang puti. Natakot ako nung tumunog ang phone niya. And I love Jojo ang nakalagay. Alam kong papunta na yung lalaki. Tumakbo ako sa fire exit. Dinala ko yung kutsilyo at tinago sa garapon ng cream. Nagtago ako sa basement hanggang umaga. Yumuko si Tony. Hindi ko naman gustong patayin eh. Gusto ko lang. Akin lang siya. Kung hindi mapapa sa akin, wag na lang mapunta sa iba. Mabilis ang hustisya. Dahil sa pag-amin at ebidensya, hinatulan si Tony ng reclusion perpetua. Sa libing ni Bella sa isang pribadong sementeryo sa Bulacan, walang dumating na isosyal na kaibigan. Si Don Rico, nagtago dahil nalaman ng asawa ang baho niya at naghiwalay sila. Si Jojo, natrauma at bumalik sa probinsya. Walang naiwan kay Jojo kundi alaala ng isang pag-ibig na binili lang pala. Sinunog ang bangkay ni Bella, cremation. Ang abo ng tea Miss Bella na hinahangad ng marami ay naging alikabok na lang. Ang aral ng kwento. Sabi nila ang makeup ay pampaganda. Pero kay Bella, ito ay naging maskara para pagtakpan ang kasakiman. At kay Tony, ang pag-ibig di ay naging maskara ng isang nakamamatay na obsession. Sa bilibid, madalas makita si Tony na nakaupo sa sulok, hinihimas ang sariling pisngi na parang nagpapahid ng cream. Ang ganda mo, Bella. Ang ganda mo, ang bulong niya sa hangin. At sa labas, ang mga ilaw ng Quezon City ay patuloy na kumikislap, walang pakialam sa mga pusong nawawasak sa dilim.